Mabuhay? Tingnan nga natin saglit kung ano ba talaga ang meron tayo sa ating mga kamay. Nandiyan ang Boracay natin, isa sa mga resort islands na palaging pasok sa top ranking sa buong mundo. Meron din tayong Palawan na may napakagandang tanawin, untouched pangang marami, at talagang nakaka-proud ipakmalaki. Kilala rin tayo at kinikilala ngang buong mundo bilang isa sa mga pinaka-hospitable o pinakamagiliw na matao. At ang pinaka-importante sa lahat, meron tayong napakalaking advantage pagdating sa komunikasyon dahil tayo ang number 1 sa pag-English dito sa buong Southeast Asia. Kung sa papel lang, nasa atin na talaga ang lahat ng kailangan para maging ultimate tourism hub ngang buong Asia. Pero sa totoo lang, ibang-iba ang kwentong nangyayari sa realidad. Silipin natin ang mga numero. Madalas, masakit ang katotohanan, pero hinding-hindi ito marunong magsinungaling. Ang bilangam nga international tourist na pumupunta sa bansa natin ngayon ay hirap na hirap pa ring makabawi. Ang recovery rate na ito ay mas mababa pa ang 26% kumpara nung panahon bago mag-pandemic. Sa parehong sitwasyon ng mundo ngayon, subukan nating tingnan ang mga kapitbahay natin. Ang Vietnam at Thailand, hindi lang sila basta nakabawi, talagang humahataw sila ng bonggang-bongga. Ang mag-growth charts nila ay dire-diretso lang ang akyat pataas. Kahit nga ang bansang tulad ng Cambodia ay unti-unti nang nakahabol, at direktang pinagbabantaan ang pwesto natin sa tourism map ngang ating rehiyon. So, ano nga ba talaga ang nangyayari sa likod ng nga numerong ito? Bakit kaya ang nga foreign tourist na may hawak na passport at may limitadong budget para sa bakasyon ay ineekis ang ating bansa ang libo-libong isla para lang piliin ang Vietnam bilang destinasyon nila? Saan ba tayo nagkamali sa napakalaking economic puzzle na ito? Para mahanap ang sagot, kailangan muna nating tingnan ang ating mapa at heografiya. At dito na nga nagsisimula ang unang bangungot ng mga turista. Ang bansa natin ay binubuong mahigit 7,000 isla. 7,000 napakagagandang pirasong paraiso sa gitnang karagatan. Ang pinakamalaking edge natin ay ang ating mga walang katapusang white sand beaches at ang ating marine ecosystem na wala talagang katulad. Pero, ang pagiging hiwa-hiwalay ng nga islang ito ay siyaring pinakamalaking kahinaan natin pagdating sa economics kang turismo. Ilagay mo ang sarili mo sa sapatos ng isang turista. Kapag gusto mong lumipat mula sa isang isla papunta sa isa pa, naipit ka sa dalawang choice lang. Una, sasakay ka ngang domestic flight. Pangalawa, gagamitin mo yung Ngaroro o ferry network sa dagat. Pareho itong may dalang napakalaking risk, lalo na kung maikli lang ang bakasyon mo, sobrang bibigat nito sa bulsa. Uubusin din nito ang napakahalagang oras mo na sana ay nag-enjoy ka na. At higit sa lahat, nakadepende ng buong-buo ang mga biyaheng ito sa swerte ng panahon. Isang bagyo lang ang dumating, at ang libo-libong dolyar na ginastos sa itinerary ng turista ay parang itinapon na lang sa basurahan. Ngayong, tingnan naman natin ang Lupin na Ugis Le Trong S. Ang Vietnam ay may geographic advantage na kabaliktaran NZ sa atin. Isa itong mahabang piraso na lupa na magkakarugtong at tuloy-tuloy. Ang isang foreign tourist ay pwedeng lumapag sa kapital nilang Hanoi na nasa bandang hilaga. Pagkatapos nun, hindi na nila kailangang pumila sa mga domestic airport na ubot ng mahal. Sa halagang ilang dosen ng dolyar lang, madali silang makakabili ng tiket para sa isang sleeper bus o kaya naman ay tiket sa tren. At ganun na lang, dahan-dahan nilang mababaktas ang buong habangang bansa, dadaan sa iba't ibang probinsya at siyudad hanggang makarating sila sa pinakadulong bahagi sa timog. Sobrang linaw ng diferensya pagdating sa opportunity cost. Sa parehong halaga na kailangan mong ilabas para lang bumili ng isang one-way plane ticket mula Maynila pa Palawan sa Vietnam, ibang-iba ang magiging kwento mo, yung pera na yun. Sapat na para makapagbayad ang isang turista ng mga high-quality bus rides na dadaan sa 3 makakaibang siyudad. Hindi lang yan, yung sukli nila ay kasya pa para pambayad sa 2 gabing stay sa isang mid-range na hotel. Kapag ang mismong basic travel cost ay masyadong mataas, mayenlaan talagang tumalikod ang mga turista. Pero teka, ang mahal na pamasahe ba talaga ang pinakamalaking hadlang? Ang sagot ay hindi pa. Kasi kahit pa pumayag na magbayad ang turista,
May isa pa silang matinding gulat na haharapin pagkababa pa lang nila ng airport. Ito ang trauma na dala nga ating infrastruktura at traffic. Magpakatuto tayo at pag-usapan natin ng diretsahan ang Metro Manila at ang Naya Airport. Ang ating public transport system na hindi konektado na sinabayan pang nakakakilabot at mahabang traffic jam ay sumasayit sa enerhiya ang mga turista sa unang araw pa lang bakasyon nila. Pumunta sila rito para mag-relax pero bigla silang itinapon sa isang survival game sa gitna ng mga kalsadang hindi umusad. Ang realidad sa Vietnam ay nagbibigay ng kakaibang pananaw. Ang traffic sa mga malalaking siyudad sa Vietnam tulad ng Hanoi o Ho Chi Minh ay palaging siksikan. Makakakita ka ngang milyon-milyong motorsiklo na nagsasalisi at parang isang napakalaking agos ng ilog, baka magmukha itong magulo at nakakalito sa paningin ng mga first-timers. Pero ang pinaka-core na pagkakaiba ay nandito, ang agos na yun ay palaging gumagalaw. Bihirang-bihira mangyari sa traffic nila na maparalyze ng buong-buo sa loop ng maraming oras na tuloy-tuloy. Bukod pa diyan, nasolve ang Vietnam ng napakagaling ang problema sa last mile connection dahil sa kanilang sharing economy. Ang mga ride-hailing apps nila, mapakotse man o motorcycle taxi, ay abot ang lahat ng sulok at eskinita sa presyong sobrang mura na halos hindi ka makapaniwala. Ang ganitong flexible, convenient, at low-cost na transport system ay nagbibigay sa mga turista ng isang ultimate na kapangyarihan. At ito ay ang kalayaan. Madali silang nakakasingit para i-explore ang bawat eskinita at bawat kainan nang hindi nag-alala na baka maskam sila sa presyo o mas stranded sa gitna ng kalsada. Ang ganitong kasmooth na bayahe ay direktang nakdadala sa atin sa susunod na deciding factor. Isang factor na nahuhubog sa lahat ng global travel trends ngayong post-pandemic era. Ito ay walang iba kundi ang halaga ng pera mo o yung tinatawag nating value for money. Kung mag-scroll ka sa mga international travel forums sa social media, may isang topic na palaging mainit na pinag-usapan. Magbigay tayo ng isang simpleng microeconomics na halimbawa. Mag-set tayo ng fixed budget na $50 para sa isang araw. Dito sa bansa natin, gamit ang $50 na yan, ang isang turista ay mahirapan at kailangang laging nakukuwenta. Pero kapag dinala mo ang $50 na yan sa Vietnam, papasok ang turista sa isang mundong ibang-iba. Pwede na silang makarenta ng malinis na kwarto sa sentro ng siyudad, makakain ng 3 beses sa mga lokal na restaurants, makapagkape, makapag-book ng ride-hailing apps at may sukli pa sila para bumili ng mga souvenirs. Dun, kahit malit lang ang budget nila, pwede pa rin nilang ma-enjoy ang mga serbisyo na feeling hari sila. Ang isang napakalaking bahagi na bumubuo sa soft power ng Vietnam ay ang mismong kultura nila sa pagkain. Ang street food ng Vietnam ay hindi lang nagtatapos sa pagiging masarap. Ang mapagkain tulad ng pho, banh mi, o ang kanilang Itset milk coffee ay tumawid na lagpas sa kanilang nga borders at naging mag-global brands na kilalang-kilala kahit saan. Sila ang nagre-representa ng isang food ecosystem na sobrang diverse, balanced ang nutrition, healthy, at napakadaling bilhin dahil sa sobrang abot kaya ng presyo. Napakagaling ng ginawa ng Vietnam sa pag-package at pag-promote ng kanilang food culture sa buong mundo, kung saan ginawa nilang isang tunay na cultural experience ang bawat kainan sa halagang ilang dolyar lamang. Pero kung masarap na pagkain at murang biyahe lang ang meron, mahihirapan ang isang bansa na pabalikin ang mga turista sa pangalawa o pangatlong pagkakataon. Ang totong magnet na humihila sa mga turista para iwanan ang mga beaches natin ay nakasalalay sa structure ng kanilang tourism products. Nandun yun sa dami ng choices pagdating sa mga experiences at tanawin. Hindi natin pwedeng itanggi na ang Pilipinas talaga ang absolute champion pagdating sa beach tourism. Walang kahit anong lugar ang makakapantay sa ating mga white sand beaches at crystal clear na tubig. Pero nagbago na ang gusto ng mundo ngayon. Ang mga modern tourists ngayon ay mas nagiging matakaw na pagdating sa mga experiences. Kung gumugol na sila ng 3 araw sa beach, gugustuhin nila na sa pang-4 na araw ay makakita naman silangan isang bagay na ibang-iba. At dito na papasok ang menu ng nga experiences ng Vietnam para ipakita ang kanilang matinding lakas. Gusto mo ngang beach? Meron silang mahahabang beaches sa central region nila. Gusto mong malamig na weather at makakitang snow? Meron silang mga matataas na bundok sa Hilaga.
Gusto mong mamangha sa gandang kalikasan? Sila ang may-ari ng pinakamalaking cave system sa buong mundo. Gusto mo bang ma-appreciate ang mga cultural heritage? Meron silang mga ancient towns na nailawan ng mga lanterns, mga royal tombs at pati na rin mga French-style architectural heritage sa mismong gitna ng capital nila. Isang bansa lang ito, pero nakakapak-offer silang 12 o senang layers ng iba't ibang kultura at topografiya. Ang ma-analysis na binanggit natin kanina ay hindi ginawa para invalidate ang mga magagandang bagay na meron tayo. Ang video na ito ay hindi layuning ibaba ang sarili nating bayan o bawasan ang ating national pride. Ang Pilipinas ay palaging mananatiling isang mamahaling hiyas ng ating rehiyon. Ang pagiging warm natin, ang ating pagiging positibo, at ang mga ngiti nating mga Pilipino ay isang priceless na kayamanan na hindi basta-bastang makokopyang kahit anong bansa. Gayunpaman, sa isang napaka-competitive na global economic market, hindi sapat ang ngiti lang. Kailangan nating maging matapang na harapin at tanggapin ang katotohanan para makahanap tayo ng direksyon tungo sa pagbabago. Ang ating tourism industry ay nakatayo ngayon sa harap ng mga urgent na problema na kailangang masolve ng tuloy-tuloy. Nandiyan ang issue tungkol sa pag-upgrade ng ating mga infrastruktura. Nandiyan din ang pag-control at pag-optimize ng mga operating costs at ng mga presyo ng domestic travel natin. Pwedeng-pwede talaga tayong matuto sa mga ginagawa ngayon ng Vietnam at ng iba pa nating nga kalapit bansa. Ang mundo ay patuloy na umikot ng walang tigil. At ang mga turista ay laging may mga bago at mas matatalinong choices araw-araw. Ang tanong ngayon ay, handa ba tayong i-rebuild ang ating sistema para mabawi ang pwesto na dapat ay sa atin? O tatayo na lang ba tayo at panonorin ang daloy ng pera na pumupunta sa ating mga kapitbahay? Ano ang tingin mo sa buong sitwasyong ito? Kung ngayon mismo ay may hawak kang 10,000 piso, pipiliin mo bang mag-impake para mag-travel dito sa loob ng bansa at suportahan ang ating lokal na ekonomiya? O bubuksan mo ang app mo, magbubuk ng murang flight pa Vietnam para humigop ng isang bowl ng pho at mag-enjoy ng iced milk coffee nila? I-share mo naman ang thoughts at magiging choice mo sa ibaba.